Ayan po, meron pong himutok po mga kabida, ito hong dating general po ng Armed Forces of the Philippines patungkol ho dito sa action po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos laban ho dito sa korupsyon sa flood control projects Tila hindi raw seryoso ang Pangulo po mga kabida dito ho sa kanyang kampanya para masawata ito hong korupsyon. Dahil hanggang ngayon nananatili pa raw ito hong si Secretary Manuel Bunuan ng DPWH at hindi po niya sinibak kagaya ho sa kanya hong ginawa mga kabida kay General Nicolas Torre III na ang tanging kasalanan lang po mga kabida hindi ho sumunod doon ho sa memorandum po ng National Police Commission ito hong kay Bunuan matindi daw ito mga kabida. Kasi parang wala ho siyang alam patungkol ho sa nangyayari po sa kanya hong bakuran, kung saan po ay talamak po makabida yung sinasabi po nilang korupsyon sa flood control projects. Hindi lang po thousands of pesos, hindi lang po millions of pesos ang pinag-usapan ho dito, kundi billions of pesos po mga kabida. Yan yung pag-uusapan po natin dito sa aking episode for today. At bago yan, ito muna. Mga kabida, isang magandang oras sa ating lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, naghimutok na po ito hong si retired General Romeo Poquis mga kabida ng Armed Forces of the Philippines Dahil ho dito sa medyo tila hindi daw seryoso ang Pangulo sa kanya hong action laban ho dito sa flood control projects controversy mga kabida. Kasi parang mauwi lang daw ito sa wala, mga kabida. Kagaya ho, sa nangyari doon ho sa PDAP scam nung panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino, mga kabida. Kasi unang-una po wala naman pong nakasuhan po na mga kongresista, senador, at maging ito hong mga empleyado at opisyal po ng DPWH at iba pang mga sangkot ho dito sa flood control projects controversy po mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito hong post po mga kabida ni General Romeo Poquis. Okay? Pork barrel scam na naman. Tiyak wala uling mangyayari. Ito. Yun yung kanyang title sa kanyang article. Paulit-ulit na lang. Ang Pangulo puro daldal tungkol sa korupsyon sa flood control projects. Napakana ng mga tiwali sa Kongreso, DPWH at mga kontraktor. Pero hanggang salita lang ba talaga? Kung seryoso siya, bakit hindi niya sibakin ang DPWH Secretary? Bakit walang independent investigation? Bakit walang kongresista o senador na agad kinasuhan maski pangalan man lang? Naalala niyo ba ang PDAF pork barrel scam noong panahon ni Pinoy? Si Janet Napoles pinangalanan ang 20 senador kasama na si Marcos Jr. mismo at higit 100 mga kongresista nakakontsaba niya sa scam. Pero sino ang nakulong? 3 senador lang, walang congressman at lahat sila mula sa oposisyon ni Pinoy. Wala ni isa sa partido ng administrasyon ang ginalaw. Ngayon, malaya na silang 3. 2 balik Senado pa at yung isa, Cabinet Secretary ni Marcos kahit 101 years old na. Samantalang si Napoles, nakabilanggo pa rin, ginawang mastermind scapegoat para mailigtas ang mga tunay na may makapangyarihan. Ngayon, umuusbong na ang bagong bersyon ng pork barrel, ghost flood control projects at pork insertions at realignments na daang bilyon ang kickbacks. Ang bayan naghihirap. Pero ang bulsa ng mga politiko puno ng salapi. Kung hindi kikilos ng matindi ang Pangulo, hindi salita kundi gawa,
malinaw ang mensahe. Walang mananagot, walang makukulong, walang pagbabago. Ito ang maaaring maging dahilan para ang mga tao na mismo ang kikilos. All talk, all action, same script, different actors. So yun yung post po ni retired General Romeo Pocis po, mga kabida, po. Kahit na po si General Pocis po, hindi na po nakatiis, mga kabida, dito ho sa mga nangyayari po ngayon sa ating bansa, po, mga kabida. At ito daw puro salita ng Pangulo na wala naman pong aksyon. Okay? Ang matindi dito, yung Secretary po ng Department of Public Works and Highways po, mga kabida, na siyang namamahala po sa mga proyekto po ng DPWH at ng gobyerno, wala man lang sanction po na ginawa ang Pangulo. Okay? Yung ginawa nga niya kay General Nicolas Torre III, mga kabida, kung tutuusin po, kung ikukumpara po natin yung kanyang mga nagawa po, compare doon ho sa hindi ho niya pagsunod doon po sa memorandum ng National Police Commission, maliit lang po yun, Kung ikukumpara po dito sa nangyayari po ngayon, mga kabida, sa pera po ng taong bayan. Imagine, billions of pesos yung sangkot po dito, At napatunayan po, mga kabida, kahit na po mismo si Bunuan, nagsabi na talagang meron pong mga ghost projects po, bakit wala hong kibo ang Pangulo ho dito, Bakit andyan pa rin si Bunuan? Okay? Bakit hanggang ngayon, nananatili pa rin yung kanyang trust and confidence po, sa kalihim po, mga kabida. Despite ho sa kanyang command responsibility. Yun yung malaking tanong, Diba? Kaya nga tuloy, naghihinala ito hong si General Pocis na baka hanggang salita lang po ito hong si Pangulong Marcos, ni independent investigating body, wala hong create po, ito hong si Pangulong Marcos. Matagal naman pong hiniling yan, ng whistleblower po, mga kabida, na ito hong si Mayor Benji Magalong, na kailangan po ng independent investigating body in order to investigate the flood control projects controversy, Kasi kung hahayaan po natin ito hong kongreso po, o di kaya ito hong DPWH na gumawa ho ng investigasyon, baka naman po mauwi po sa wala, Kasi unang-una po, credibility-wise, medyo questionable po yon. Okay? Dapat ibang mag-iimbestiga ho dito, hindi po yung mga sangkot po ng mga ahensya, mga kabida, Okay? Kagaya po ng DPWH, sino man yung iniimbestigahan po niya, yung mga sarili po nila, Yung kongreso po, sino yung iniimbestigahan po nila, yung sarili po nila, po, mga kabida. O paano yan magkakaroon po ng credibility at paniniwalaan kaya yan ng taong bayan kung sakali hong magkakaroon po ng resulta po ng kanilang investigasyon, mga kabida? Yun yung malaking tanong, Kagaya ho sa nangyari doon ho sa PDAF, Sino man yung nasangkot po doon, mga senador at saka kongresista. Sino lang po yung nakulong? Mga senador. Pero yung mga kongresista, wala. Mga kabida, Napaka makapangyarihan ito hong mga mamabatas po, sa lower house. O, see? So, ngayon, ang tanong, talaga bang makakaasa po tayo, Tayo po, mga taxpayers po, mga kabida, na mayroon pong mananagot ho dito sa flood control projects sa corruption, mga kabida? Okay? Any mga pangalan po ng mga involved dito, okay? Although itong mga contractors meron, pero ito hong mga politiko, meron bang mga pangalan, Okay? May binanggit lang po, na numero kung ilan yung mga sangkot po dito, pero ni pangalan po, ni isa wala, Yun yung mahirap po, mga kabida. Daldal ng daldal lang po tayo dito, pero yung action ho na para po kasuhan po itong mga tao ito, wala. Kasi hindi po natin kayang banggitin yung mga pangalan po nila. Oh.
tayo, umaasa po tayo dun ho sa mga dokumento po, mga kabida, no? Ni Mayor Benji Magalong po, no? Kasi meron na daw siyang naisubmit po na mga dokumento po, mga kabida, no? Kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At umaasa po tayo doon, ano? Na meron pong mga pangalan po doon. Okay? Kaakibat po yung mga ebidensya po, mga kabida, ano po, no? Hindi po pwede na hanggang salita lang po tayo, ano? Wala po tayong gagawin. Okay? Kasi mamimihasa po yung mga tao na yan, ano? Ito hong mga sangkot po dito, mga kabida. Mas mainam meron pong mga pangalan para specific po, ano? Hindi ho madadama yung iba pang mga politiko, ano? Mga mambabatas na hindi ho sangkot, hindi po kasali po dito. Ano? Kasi unfair naman po kung lalahatin po natin sila, mga kabida, no? Eh, alam naman po natin na nasa social media na po tayo ngayon, ano? Eh, hindi ho katulad po noon na nagre-rely lang po tayo sa mainstream, ano? Eh ngayon, meron na po tayong social media, no? Pwede ho tayong i-crucify dyan, mga kabida, sa social media, no? So yun yung medyo nakakabahala po, mga kabida, no? Yun lang talagang independent investigating body, ano po. Yun lang yung hiling po, ano? Kahit na po ito kung si Magalong po, mga kabida, no? Yun yung kanyang kahilingan po, ano? Mag-create po ng special investigating body, ano, para ho mag-imbestiga ho dito. Wag ho itong mga kongresista o di kaya mga senador po, mga kabida. O di kaya ito hong DPWH. Tatlong investigations kasi ang ginagawa po ngayon, ano, DPWH, Senate, at saka ito hong House of Representatives, ano po, yung TRICOM, mga kabida. Ano? Now, ang nakakabahala lang po dito, eh baka iba-iba yung kanilang version. Okay? Iba-iba yung version po ng Senate at saka House of Representatives at maging ito kong DPWH po, mga kabida. No? So, mas mainam kung isang investigating body lang po, no? Independent po, mga kabida. Okay? Wala hong kaugnayan kahit kanino, ano? Hindi ho politiko ang andyan, kundi mga nasa academe o di kaya nasa judiciary po. Okay? Pero hindi po natin alam kung kailan po yan, ano? Maitatayo po, ano, ni Pangulong Marcos, mga kabida. Kasi ang ginagawa ngayon ng Pangulo daw is nag-iikot po, ano, sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas para po daw mangalap po ng mga ebidensya, no, mga kabida. So meaning, mismo na po ang Pangulo, ano, ang gumawa po ng paraan ho dito, ano, mga kabida. Okay? Ganun po ba yun? Now, kung ganun, kailangan ho ba tayong umasa na magkakaroon po ng positive result dito, mga kabida? Alright? So sana, ano? Sana nagkamali po ito kung si General Pokis, ano, mga kabida. Na baka mauwi lang po sa wala ito kung ginagawang effort po ngayon, ano, ng gobyerno. Dahil ho sa kawalan po, mga kabida, ng konkretong aksyon. Kung ako po si Pangulong Marcos, matagal ko nang sinibak ito kung si Secretary Bunuan po, mga kabida, no? Kasi command responsibility po ito, ano, mga kabida. Okay, hindi po pwedeng sabihin po ni Secretary Bunuan na wala ko siyang alam dito. Hindi po pwede yan. Kasi dapat may alam po siya dito, ano? Kung hindi po ito pumutok sa media, mga kabida, ito hong flood control projects na ito, ano? Do you think magkakaroon po ng aksyon ito hong DPWH? Magkakaroon po sila ng investigasyon po, mga kabida, ano? Dito ho sa mga ghost projects, ano? Diba? So, ngayon lang po yung ginawa po ng DPWH, ano? Matapos pong pumutok po itong issue po ng flood control projects po, mga kabida, ano? O, see? And, mind you, nangyari po ito sa panahon po, ano, ni Bunuan, mga kabida, ano po, no? O, pumutok po ito sa panahon po ni Bunuan. And do you think injustice po, ano, sa party po ni Bunuan kung sibakin po siya, mga kabida, ano? I don't think so. Okay? Kagaya na sinabi ko po, mga kabida, yung simpleng ginawa po ni General Torre na hindi po sumunod dun po sa memorandum po ng National Police Commission, ano, na pwede pa naman yung pag-usapan, ano, mga kabida, sinibak na nga diba? Sinibak. At hindi po simpleng sinibak, ano, mga kabida. Outright talaga. Effective immediately. Para bang malaki yung kasalanan po, ano, ni General Torre, ano po, mga kabida.
Eh kung tutusin, wala naman pong involved na billions of pesos po dun sa kanyang ginawa eh, ano? Unlike ko dito, billions of pesos yung involved mga kabida, ano po. And that's command responsibility, ano po, mga kabida. Pero wala. Walang nangyari. Still, the secretary is enjoying the trust and confidence of the president. Diba? Yun yung mahirap po, ano? Selective masyado si Pangulong Marcos, mga kabida. Kung talagang seryoso siya, no? Di, wipe out. Wipe out. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po.